Ako po si Gwen, hindi tunay na pangalan, and 26 years old. 26 years old na akong nabubuhay na binabalutan ng napakaraming karanasan at kababalaghan ng buhay ko. Nagumpisa po ang lahat nung ako ay bata at sa tingin ko ay nasa 4 na taong gulang pa lamang ako at alam kong nakakakita na ako ng mga kakaiba. Mas malakas yung third eye ko nung ako ay mas bata pa. Nandiyan na nakakakita ako sa bintana ng bahay namin ng kamay na putol. As in, Sir Red, kinakapa-kapa pa niya yung gamit na malapit sa bintana at nung panahong iyon, Sir Red, maliit na bahay lamang ang inuupahan namin dito sa Valenzuela. So kahit nakahiga ka sa kama, matatanaw mo yung bintana na malapit sa pinto na papalabas ng bahay. Around 6 p.m. na rin nung isang araw nun nang nanonood kami ng TV. Muli ko na naman pong nakita yung kamay sa bintana at kinakapa-kapa ang gamit namin. As in literal at solidong kamay ito, Sir Red, pero alam kong putol at wala na pong susunod na bahagi pa. Maitim ito, maraming ugat at alam kong kamay ng isang matanda. Kapag naiisip ko nga ito ngayon, doon ako kinikilabutan at natatakot. Pero noong mga panahong bata pa ako at nakikita ko ito, parang wala lang talaga sa akin. Sinubukan kong tumayo at lumapit sa bintana para silipin dahil baka kamay lamang iyon ang isa sa mga kalaro ko at gusto lamang pong manguha ng mga laruan na malapit sa bintana, pero pagpunta ko po talaga doon ay wala namang kahit na sinong tao sa bintana at kahit na anong bagay. May isang beses din noong mag-outing kami sa Nueva Ecija. 4 years old pa lang din po ako nito. At dahil medyo may kalayuan ang aming road trip, umalis po kami sa bahay ng madaling araw. Yung sasakyan po naming van ay nakaparada na sa lumang pabrika. Bali isa siyang mahabang pathway bago mo pa matuntun yung pabrika sa loob. At open lamang talaga yung gate sa lugar na iyon noon. Ang sabi po nila, ito daw po yung pabrika ng Good Morning Towel noon. Kaya lang nasunog kaya nagsara na po. Hindi ko lang po alam kung noong nasunog yung pabrikang iyon ay meron pong mga namatay. So dahil habang nakaparada yung van namin noon, doon nga'y nakita ko po na meron pong babae na nakaputi na damit. Galing po siya sa kaloob-looban ng pabrika. At dahil sobrang layo niya sa akin, maliit talaga yung tingin ko sa kanya. So hindi ko rin po naaninag yung muka at talagang masasabi ko lang na mahaba ang buhok niya at puti yung damit. So habang nakatitig ako at inaaninag yung babaeng iyon sa malayuan, napapansin ko po na papalapit siya ng papalapit at ang direksyon po niya habang naglalakad ay patungo na po sa nakaparadang van kung saan po ako nakasakay. Sumula po sa napakaliit na imahe niya ay unti-unting lumalaki sa paningin ko, pero hindi ko nga din po mawari kung siya ba ay naglalakad ng totoo o nakalutang sa ere. Hindi ko na rin po ito masyadong na-focus noon dahil bigla na rin pong pinaandar yung sasakyan at umalis na kami nung pagkakataon na parang ilang metro na lang yung layo niya sa akin. Sobrang kabado po talaga ako noon, Sir Red, kahit na nakalayo na kami sa lugar. Lumaki bigla yung ulo ko. Nakaugalian na rin po kasi talaga namin na maglaro doon sa malawak na bakanteng lote ng pabrika dahil bukod nga din sa malawak, wala pong sumasaway sa amin dahil wala pa rin pong nakatira nung time na yun doon. So tatakbo ka pa ng medyo malayo para marating mo yung looban ng pabrika, pero caretaker lang po ang nakatira doon noon kaya hindi din po kami sinasaway. So nung nasa grade 5 na rin ako noon, doon din po ang aming laruan. Doon kami halos tumatambay. Maingay dahil naghahabulan kami, pero sa sobrang ingay po namin,
napansin po namin na meron pong nambabato at alam namin na galing ito sa puno ng mangga. Niluloko po tuloy kami ng caretaker na si Kuya Mio na, ayan, ang iingay nyo kasi, o yan, pinapauwi na kayo. Sobrang natatakot talaga kami kapag ganito na ang sinasabi sa amin ni Kuya Mio. Ang isa pa pong iniisip ko noon, sino ang gagawa ng pamamato sa amin? Gayong malawak na lote lamang iyon at walang katao-tao. Imposibleng si Kuya Mio ang nambabato sa amin at may kalaro din po kami na nakakakita na nanggagaling talaga yung bato sa puno ng mangga. Minsan naman po, yung mismong mangga po ang tumatama sa amin kapag naglalaro kami. As in, bunga ng mangga. Marahil ito yung paraan ng kung sino mang nilalang na naroroon nakatira para itaboy kami dahil maingay talaga kaming bata. Hanggang sa itong pinakahuling nangyari sa akin sa lugar na yun, ang isa rin sa hindi ko malilimutan. Andoon pa rin kami naglalaro ng mga kalaro ko at alam kong 7:00 pasado na iyon ng gabi. Tagu-taguan ang aming nilalaro kaya kailangan talaga na makapagtago sa pinakasulok-sulok o liblib na alam namin na hindi kami matataya. So nagtakbuhan kami at nakarating sa kabilang street at ito yung A. Santos. Narating namin yung pinakadulong bahay na may lumang garahe. So doon po namin napagkasunduan na magtago na mga kalaro ko. Ako, si Prince na bakla at si Mary Jane. Maya-maya pa ay may tumatawag po sa pangalan ni Mary Jane. 2 beses at talagang masasabi mong pasigaw na yun. So dahil doon ay sabay-sabay kaming sumilip sa pinagtataguan namin para alamin kung sinong tumatawag kay Mary Jane, pero pagsilip namin, nakita namin mula sa malayo ang isang lalaki na nakatayo lamang at kumakaway kay Mary Jane. Yun bang kaway na parang tinatawag siya para lumapit? So ako naman sinabi kong, "Ay, tinatawag ka na. Halika na." Pero hindi nagsasalita yung lalaking iyon. Doon ko lang din po na-realize na hindi galing sa kanya yung sigaw. Hindi siya ang tumatawag kay Mary Jane. Kaya tuloy ang akala namin na si Romer yung lalaking nakatayo at tinatawag siya. Dahil magkasing tangkad lamang po sila, pero ang napansin ko, wala pong anino yung nakatayong lalaki. Sa paningin naming tatlo, para lang siyang anino ng tao, pero lalaki ang bulto ng katawan at kumakaway ng halika na. Bilang pare-parehas ang nasa isipan namin na si Romer yun, hinayaan namin na umalis si Mary Jane. Isa pa, baka mamaya nga ay tinatawag na rin siya ng kanyang mga magulang dahil si Romer ay pinsan din po ni Mary Jane. So tumakbo pa uwi si Mary Jane dahil alam niyang pagagalitan na siya. Maaaring kakain na rin sila ng hapunan kaya tinatawag na siya. So yun talaga yung nasa isipan naming tatlo. Nagtatawanan pa nga kami ni Prince nung bumalik kami sa pagtatago sa garahe, pero hindi pa kami nag-iinit sa pinagtataguan namin na may bigla na naman pong tumatawag sa pangalan ni Mary Jane. Doon na kami nagtaka ni Prince at nainis na rin at the same time dahil baka pinaglalaruan kami ni Mary Jane at ni Romer dahil baka nga ang gusto nila ay mataya kami. Pero paglabas namin sa pinagtataguan namin ni Prince, naroroon nga talaga si Romer sa ilalim ng puno ng chiko, pero kahit na madilim doon ay tanaw na tanaw namin ang imahe at itsura niyang galit na galit habang hinahanap si Mary Jane. "Asa na si Mary Jane, Prince? Kakain na tayo, hinahanap na kayo." At nagkatinginan na lang kami ni Prince sabay takbo ng mabilis papunta kay Romer. As in, halos magkasabay kaming lumabas ng street na yon at tumakbo ng mabilis. Nang nakalabas na kami, nakita naman namin sa tindahan si Mary Jane at nakaupo.
Tinanong tuloy namin siya kung sino yung tumawag sa kanya nung una. At ang sabi niya, hindi daw niya alam kung sino yung nakita namin dahil nung tumakbo na daw siya papunta sa puno ng chiko ay wala naman na daw yung taong nakatayo kanina pa. Kaya hindi na rin daw siya bumalik sa pinagtataguan namin dahil natakot na rin daw siya. Doon na rin namin napagkumpara na yung una naming nakita ay parang anino at walang imahe o walang detalye ng itsura. Pero malalaman mong tao siya dahil sa hugis at talagang kumakaway na parang tinatawag kami. Pero ang ipinagkaiba nung si Romer na talaga yung tumatawag at kahit paggaano kadilim sa lugar na yun ay nakita namin ang itsura niya at si Romer talaga mismo. Doon tuloy namin na pag-usap-usapan na yung unang tumawag kay Mary Jane ay hindi tao. Puputulin ko po muna dito, Sir Red, ang aking pagkikwento ng mga kababalaghan at karanasan. Magpapadala na lamang po ako ng iba ko pang kwento kapag napahupa na yung aking nararamdaman na takot. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.